Bilang isang content creator, nakaka-relate ako sa kinakasangkutan ngayon ni Yulin or yung pampansang Yobab dahil sa kanyang pag-food review sa isang coffee shop doon sa Iloilo City. Sa kanyang pag-food review, syempre nag-enjoy siya pero sa comment niya, may mga nasabi siya such as matabang yung mga na-serve sa kanyang pagkain. Tapos at the end, meron pa siyang nasabi na POTA. So, yun yung nag-trigger, mukhang nagkaroon ng triggering factor doon sa pamunuan ng coffee shop na yon, kaya sila nag-rest back. Alam naman natin na kwela si Yulin and nakilala siya bilang isang comedian na vlogger. And hindi ko kasi ma-determine sa video, sa clip na to, kung saan nagsasabi ba siya ng totoo o kaya baka kwela na naman ulit na medyo funny talaga yung dating. However kasi, yung words na ginamit niya medyo nag-trigger talaga sa coffee shop na yan. At dahil dyan, nagbigay ng statement ang pamunuan ng coffee shop na yan. At inaamin nila yung mga constructive criticisms as feedbacks. However, medyo nag-taken aback sila yung mga strong language na nabitawan ni pabansang Yobab. So, sinabi pa nila na we've been serving for 20 years and they take pride lalo na sa mga hardworking na staff nila na makapagbigay ng high quality na pastries in Iloilo City. Pero since isang bigating content creator si Pambansang Yobab with millions of followers sa kanyang various social media accounts, talagang nag-viral yung kanyang statement at nakuha ng atensyon ng gobyerno ng Iloilo City and they are now currently reviewing yung statement ni Pambansang Yobab sa isang coffee shop doon sa Iloilo City. Ito talaga yung kinakatakutan ko na feedback sa akin. Kasi kapag nagpo-food review din ako minsan sa mga restaurants, yun yung iniiwasan ko. Very careful ako sa mga sinasabi ko. Baka, hindi ko alam, nagkakaroon na pala ng backlash. Magbibigay ng statement yung pinuntahan kong place na nag-food review ako, tapos hindi nila nagustuhan, and magbibigay sila ng statement. Tapos hindi ko alam, binabash na pala ako online. So, very careful ako kung ano yung sinasabi ko tuwing nagpo-food review din ako. Sa case ko naman, ang isa sa mga na-reviewhan ko is etong cilantro. So, ang nangyari is, merong advertising agency na nag-contact sa akin kung pwede akong mag-food review sa isang restaurant malapit dito sa Baguio or within dito sa amin. And pumayag naman ako at pinuntahan ko yung place together with my family. And then, pumili ako ng mga masasarap syempre, no? And isa yan yung napili kong food na sinerve nila. And hindi ko alam, meron palang pre-prepare na food na gusto nilang i-review ko. So, hindi ko pinahalata na pupunta ako doon as a food vlogger. Basta ang eksena lang namin doon is regular customer. And then after namin kumain, doon ko na kinausap yung manager na ako yung inatasan ng boss nila para mag-review sa restaurant nila. Ito na yung ating reaction. So there are two sides of the story. Yung una, positive, yung subjective na panlasa ni Yulin. And yung the other side naman is all about yung commentary sa pagbigay niya ng words na with strong language. So, unahin natin yung subjective na taste, panlasa ni Yulin. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na hindi niya bet yung taste, tapos bet mo. Pwede rin na hindi mo rin bet. So, kabaliktaran, meron din taste na gusto niya, tapos yun pala, hindi mo rin bet. So, kanya-kanyang taste yan, kaya nga subjective, di ba? And there are factors to consider bakit ang isang tao ay iba-iba yung taste. Una sa lahat is all about the health condition. Baka meron siyang pinagdaraanan na karamdaman, kaya naapektuhan yung sense of taste niya, kaya ganun yung nasabi niya. And pangalawa, baka yung mood niya hindi okay sa time na yon, kaya nasabi niya yon. Kaya wag natin siyang pangunahan sa pangbabash kasi hindi natin alam yung factors to consider bakit niya nasabi yon. And eto naman, the use of strong language, especially kapag nagbibigay ka ng review. And syempre naman, constructive criticism is very helpful, especially kapag totoo yung sinabi mo regarding the review. However, there are always limitations sa lahat ng mga ginagawa natin, such as yung pagkakaroon ng etiquette, the use of proper words, especially nagwa-vlog tayo,
alam natin na pinapanood tayo ng mga followers natin. So, importante rin na very careful kung ano yung lumalabas sa bibig. Alam natin na nagiging comfortable tayo, kaya lang sa sobrang pagiging komportable, hindi natin namamalayan na nagkakaroon tayo ng foul words na lumalabas sa bunganga na hindi nagugustuhan ng some audiences natin. Kaya minsan nagkakamali naman tayo, pero pwede naman nating bawiin ito, mag-apologize, mag-move on, and then hindi na ulitin yung mga nangyari. Kaya nga, meron yung word na pagpapatawad, di ba? Kaya paalala din sa mga ibang content creators na very careful sa mga pagre-review ng mga establishments kasi oras na nag-viral ka at napansin ka ng mga ilang public figure, naku, sapul ka. Lalo pa naman ngayon na medyo mainit pa at katatapos lang ng eleksyon. Kaya lagot na.